sa akin na sumali ka. Pero nag-aalangan pa rin ako na ayoko. Pero mayroon pa rin talaga nag-uudyok na sumali ka. Di ang ginawa ko, pumunta kay Pastor Dan, kinausap ko siya, Pastor Dan, sasali po ako. Sabi niya, oh sige, praise God, sumali ka. Nung sumali ko, ang nangyari noon sa transportation, merong naghahatid sundo sa akin sa church namin, pero hindi siya couple. Umabot yun siguro ng, nagsimula ako September, October, pagdating ng malapit na mag-November 3, pina-stop ni Pastor Romy na huwag ka munang mag-practice kasi delikado. Dahil wala tayong couple na maghahatid sundo sa'yo. Nag-stop ako mga 3 weeks, hindi ako umate noong November. Tapos, ang ginawa, may naghanap ng parang taxi para sa akin. Yun ang naging ko, hatid sundo. Tapos tumungtong ng January, nawala yung taxi driver dahil aalis siya, puntang vacation, babakasyon siya. Tapos, ang sabi ko, paano to? Wala akong hindi na ako makaka-attend. Yan, sabi sa akin ng nanay ko, huwag ka na umattend, tama na yan. Napapagod ka lang. Sabi ko, ay hindi. Talagang andun yung desidito ko na talagang tapusin. Kasi alam ko, andun yung desidito ko na makakatulong ako. Kung ano yung talent na binigay sa akin ni Lord, kailangan kong ibigay para rin naman sa Kanya. Gusto kasi ibalik lahat iyon. Dahil siya lang naman ang ating pinapupurihan dito, hindi ang ibang tao na gusto rin natin kakuha tayo ng mga kaluluwa na maiyaano natin sa Kanya. Kaya talagang yung desidito ko na, ay hindi, kailangan ko talagang maka-attend ulit. Kaya kinausap ko si Ate Ruth, kailangan ko talagang transportation ng Sabi niya, sige, si Kuya Alan, mo. Kaya si Kuya Alan, tsaka si Ate Siren nagiging salitan. Kaya hanggang sa magpatuloy ako, pag gumagawa naman ako ng costume, kasi ang oras ng trabaho ko, 12 ng tanghali hanggang alauna, alas 2 ang tapos ko sa trabaho ng madaling araw. Isinisingit ko lang ang paggawa ng costume ng 3 o'clock ng morning hanggang 6. Nung magkaroon ng photoshoot, na kailangan na ang inyong damit ng costume nila Joseph, umabot ako ng alas 12 ng tanghali, wala akong tulog hanggang sa makapunta ako doon sa may photoshoot, nag-ayos, nag-makeup. Kaya sabi ko, Lord, basta lahat, kailangan ko kung kailangan kong gawin niyo para dito, gagawin ko. Pero ang inihiling ko lang sa iyo, tulungan mo kung huwag akong magkasakit o anuman. Kailangan, gusto ko yung lakas ko nandun pa rin. Kaya sa tulong ng Panginoong Jesus, wala naman nangyari sa akin. Andun yung sigla ko pagka sa tuwing pumupunta sa practice. Kaya ang Diyos talaga tunay na mabuti. Kaya lahat tayo, nabuo ito, nandito tayo dahil yun ang plano ng Panginoon. Amen. Purihin Diyos sa buhay mo, Sister Joanne, at salamat sa pagtsitsaga. At nabuo ang aming mga, nakita niyo naman kung gaano kaganda po ang mga costume na ginawa po ni Sister Joanne. At for your information, iisa lang po si Sister Joanne na representative ng JCO. Nag-iisa po siya. Nagaling si JCO. So, let's call on from one of the brothers. Sino ang pwedeng magsalita sa inyo? Ayan. Hindi po yung brothers, sila ho bahala sa akin. Ang ipapatotoo ko po sa inyo ay yung experience ng cast ng Loremi. Kasi marireveal ho ngayon kung ano talaga nangyari. Ang totoo po nito, nangaasar pa kami sa likuran. Uy, yung Joseph, ayan, nangaasar po kami nila Alan. Kasi mga brother, ako po talaga taga-sundo lang sa kanila eh. Nagtataka ako, bakit ako nasama? Ba't dito na ako? Anong ginagawa ko rito? Naghatid sundo nyo lang ako ah. Yung po talaga nangyari sa amin sa Loremi. Nakakita ko na lang sa sarili ko, nagpapalakol na ako ng gano'n. Naghahatid lang po ako.
sabi ko, uy, huwag mo ko dadamay dito, sabi ko kay Alan. Tapos si Alan, tinatawanan niya yung ano, huwag kang magagalit, Brad, sino yung unang, yung unang Benjamin. Huwag kang magagalit ha, tinatawanan ni Alan yan. Yung unang Benjamin. Ako, paano makakabisado yan? Tatlong buwan na namin siyang hindi nakikita. Ayan, pinag-usahan po siya ngayon. Siya ngayon yung Benjamin, pinabisado niya yung buong linya. Kaya po, ganun po talaga ang nangyari sa amin. Lahat po kami naging aksidente. Kaya po, nagpupuri po kami sa Panginoon dahil unang-una po, sa Pilipinas pa lang po ay napanood ko na po ang Dreamer. At nung napanood ko po yun, nag-flashback po ako, nasabi ko, gusto ko makasama sa play na yun. At doon po nakita ko na after 20 long years, binigay ng Panginoon na desire na makasama ka. At natutuwa pa po ako sa Panginoon dahil first time pa sa Saudi Arabia, doon pa niya binigay sa akin yun. Dahil doon po talaga nagpupuri ako sa Panginoon dahil binigay niya yung mga desire ng heart ng kanyang mga anak. Kaya kung kayo po may desire, ay pagpatuloy niya yung paglilingkod sa Panginoon at palagay ko po, hindi po siya mabibigong ibigay po sa inyo. Purin po. Thank you. Lahat para tayo, puro sabit lang eh. Actually, nung pagpunta ko po nun, sabi back up lang po ako. Pero pag sabi agad ni Sister Ruth, Brad Joseph ka na, understudy. Okay, understudy. Yung pala talagang gagamitin ni Lord para doon. Ano po yan eh, kasalanan po yan ni Brad Toms eh. Anyway, so tawag po naman tayo sa mga dancers, no? Brothers? Hindi po sa father. Kasi sa mga brothers. Ay, tawagin natin si Brother Bernard. Siya yung pinakabagong brothers ko. So yung napakaganda ng linya eh. Ano nga ba linya mo? Pag-iyan mo ulit? Sino isang kero? Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi ang nangyari talaga ganito po eh. Kinausap po ako ni Gia at ni Krista na kung sakaling pwede na ako pasamantala. Ayun, hanggang nangyari po. Siyempre, hindi ko pa expected na makakasali po ako kaya malaking opportunity po nakasali po ako. Tsaka medyo mahihayin po talaga ako eh. Kaya tsaka nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ginamit na ako sa play. Tsaka marami ako natutunan kung paano maro sa tao, paano maging makapal ang mukha. Ayun lang. Maraming salamat. Joby naman. O, sino pa po? Rodi. Ikaw, Bibi? Ayun, musicians. Ito mga musician natin. Ito, starring din to. Maliit na to. Yes, kami po ay nagpapasalamat on behalf of my family. Kami po ay nagagala sa Nunong Bata. Siya po ay naisama sa last show. So, to God be the glory. Siya po ay lalaki na ganun. Okay. I-share ko lang po ng mga experience ko nung nag-start po ang Dreamer. Ako po nga pala yung kapatid na ka-Icer. Sa isa sa musician. And actually, nag-start po ang Dreamer. Kaya nagkaroon ng practice every time. So, ang nangyari po, sometime October, November, talagang na po, naging busy po sa work. And from the time na January, talagang hectic talaga. And talaga yung heart ko po talagang masama po yung loob ko na hindi ako makakasama. And yun nga po, nung one time na medyo kikita ko po niyo yung weight ng tugtugan is going down. So, kausap ko ni Pastor Noel, sabi ko, Pastor, I'll try to come back sa last week ng January. So, ito po, tuloy-tuloy po, to God be the glory, bigyan po ako ng time na makapag-practice ulit. So, and then, the day before ng show, the first session natin ng first show, the Thursday night, kasi Friday po yung show natin. Thursday, talagang naramdaman ko po yung katawan ko na parang nanghina.
trinangkaso. Okay, so nung sabi ko sa misis ko, my wife, punta kami ng balat just to mag-sip ng sabaw. Just to keep me warm. Nag-chill po ako, nag-chill, nag-report talagang yung kamay ko, yung daliri ko talagang nagnanam from the feet. Eh, paano to? Hindi ako makakatugtog bukas. Yun ang inaano ko po, iniisip ko po. So, directly, we went to the clinic. Binigyan po ko ng IV. So, the following day, talagang masama pa rin. So, we just keep on going. At least, to God be the glory, we overcome that situation. At least, nakapagtugtog din pa rin during that show. And then, nung second show natin, nung March 14, ako po rin ay tinawag ko ng office na ma-assign po ako sa Damam for 2 weeks. So, yung March 14 na naman yun, baka hindi naman ako makatugtog. But to God be the glory, made a way. Binigyan po ko na, inaprobahan po yung weekly na pabalik o pag-uwi. So, to God be the glory, ako po ay nakapag-play first showing in this chapter. To God be the glory. Thank you, bro. At tawag naman po tayo sa mga youth, sa mga bata. Ito si Brad. Halika dito. Kung mga hihiyain na tinatawag ko, yung mga kapalang mukha, hindi ko na tinatawag. Just share. Palapakan natin si... Magpapasalamat po ako kay Lord kasi po, ito po kasi yung nangyari, yung isang araw po, pinapasama po ng nanay ko doon po sa CIJ. Tapos po, yung sumama po ako, nakita ko po na para po maganda yung show po. Maganda po yung show. Kasi po, yung pumunta po doon, nakita po si Tita Ruth na nagpapatawa po. Nagpapatawa po. Tapos po yung next time po, yung gabi na po yun, na-enjoy ko po yung CIJ. Tapos po yung next week po, Friday, sumama po ulit ako dun sa CIJ po. Tapos yung sumama po ako, ano po sila, gumawa po sila ng yung The Dreamer po. Tapos yung gabi na po yun, sumama na lang po doon sa The Dreamer. Ayun lang, thank you po. Yes, sir. Susunod dyan. Apo ko yan. Sino ba po? Sige po, ali kayo. Joseph. Yung kambal ba yan? So, good evening po sa inyo lahat. So, nagpapasalamat lang po kay God kasi nung una po, ina-announce pa lang sa amin yung The Dreamer. Tapos po, sinasabi po ng pastor na musical play. E di siyempre po, kaming dalawa nung kapatid ko po, si Daniel, nagtinginan po kasi gusto po talaga kami sumali sa theater. Kasi dream rin po namin na makasali sa isang theater club. Sakali po sa Pilipinas kami mag-aral. So, nung si mami po kasi noon, paalis, bakasyon sa Pilipinas. So, kami na lang po nila dati may iniwan. So, nag-isip po kami kung papayagan kaya kami nila mami. So, thanks be to God naman po na pinayagan kami ni mami kasi sabi po nila, kung yun naman yung gusto nyo, sige lang. And that time po, wala pa pong serenata. So parang ayos po sa amin ng kapatid ko na sumali po kasi hindi na po kami hectic sa schedule namin. Pero po nung dumating po yung serenata, parang sabi nila, lagot, ito na, yung Friday, tapos Saturday, practices. Bigla na lang po sinabi na Saturday po yung practices ng serenata. So, isa rin po yan sa pinagpasalamat namin. Pero nung time po na malapit na po yung concert ng serenata, para po medyo nag-alangan po kami ng kapatid ko. And may times po na gusto na po namin sumuha ng kapatid ko sa serenata kasi
para po sa amin, gusto po talaga namin sa The Dreamer kasi sa The Dreamer po, parang mas na-feel po namin na isa po family. And doon po namin napakita na doon po namin na-develop talaga yung talent po namin and yung mga natutunan po namin, na-apply po namin sa school, like sa mga role plays po namin. So, ayun po. Tapos po may time po na sila, Tito Emer po, nag-message po sa church. Then, bigla pong sinabi po ni Tito Rex na sasali po yung isa namin kapatid, si David po. So isa rin po sa kinaproud po namin sa kapatid namin. Kasi nung una po, ayaw niya pong sumali kasi wala siyang mga kaibigan. Pero as time passes by, nagkaroon po siya ng mga kaibigan and in-explain po namin sa kanya na it's not for himself naman, but it's for the glory of God. So, ayun po, as time passes by, naiintindihan niya po, and nung natapos po, gusto niya rin po sumali sa next musical day kung sakali kung meron. Kaso lang po, baka po hindi na po kami, baka hindi na sila makabalik kasi doon na sila sa Pinas mag-aaral. So, kung sakali po magkakaroon ng musical day after 5 years, panigurado po sasali ulit kami. So, ayun po, to God be the glory. Glory to God. The huge difference nga ng pagsali natin dito sa The Dreamer is we are glorifying our living God. Ito daw si Young Joseph magsasalita. Bigyan po natin ang opportunity kasi wala po naman siya salita nung sa play. Pagbigyan niyo. Praise God. Hindi ko nga alam kung bakit ako nasali sa The Dreamer. Actually, nung dumating sa mga testimony ko, alam mo mga kasamahan ko sa Loremi, nung araw na kailangan namin nagkakaroon sila ng cast, nakaresign ako sa company. Resign ako. So, hinihintay ko na lang yung approval nila. So, ngayon nga, sabi nga ni Gretard na hinihintay namin yung yung decision ng boss mo. Kayo kung hindi ka papayagan, sumali ka sa The Dreamer. Kahit Spiro Guard ka lang, sabi niya. Sabi ko, sige po, magpa-pray po natin, sabi ko. So yun nga, pinag-pray ko nga, at yun na nireject na ng boss ko, yung resignation ko. So hindi ko na siya ipinalog rin kasi baka gusto ni Lord na mag-join ako sa theater na ito. Kasi nga, doon ko ba gusto mong bumalik sa ganito dahil nga nung college ako, sa dulo ang ganun kami. Supporting ka, as lang ako, lasinggero o bakla minsan ng kasi yung asawa ko yung laging lead ko. Tapos nun, sabi ko sa asawa ko, try ko, sabi ko, baka mahigitan ko yung ginagawa mo ako. Kahit sabi niya, ano bang sabi niya, ano bang role mo roon? Sabi nung leader namin sa Theater Ministry, Spiro Guard lang daw, or dancer. Okay, sabi siya. Nung nga, tapos nung nag-select sila ng mga kinuha ko na Big Brother. Sabi ko, akala ko lang ako, tanggil lang ako. So, sige, okay, sabi ko, okay, Big Brother, sabi ko, pag sila naman sasabihin siguro. Wala naman kanta. Tapos kung anong gabi nga, minisip ako din ni Sister Ruth. Minisip ako ni Sister Ruth, sabi niya, bro, sabi niya, hindi ka pa maging Young Joseph, sabi niya. Sabi ko, dati naman po akong sumali sa Dulaan Ganap, sabi ko, try natin, sabi ko. Kasi nandun naman yung pinag-pray ko naman talaga itong makasali talaga ako. So baka ito nga yung opportunity na binigay sa akin ni Lord. At yun nga, binrag ko. Maraming hindrance siya sa nangyari sa amin, katulad ng isa. Kasi yung fellowship namin sa panggabi, after ng praise and worship namin, takbo kami nasa play. So hindi na kami nakakarinig ng mensahe.
So nandun yung may mga dumating na ano sa amin na problema at lahat sa akin, nangyari sa pamilya ko. So nandun yung week ako. At naghihina nga dahil nga hindi na ako narinig message. Ang ginagawa ko lang, ma-attend ako ng mga morning sectors. Ganun, para makaano lang. So praise God, nandun yung deny pa rin ng Panginoon, pinalakas pa rin niya ako, at hanggang ngayon, natapos natin yung play, nandito pa rin ako. Actually ngayon nga, pinauwi na rin nga ako eh. Pinauwi na ako ng Pilipinas, at least natapos na yung play. Hopefully, at makabalik ako, or ma-release man ako, makasama ko muli kayo. Salamat po sa inyo. Salamat po sa Tarot. Salamat po sa Premier. Next to wake up eh. Thank you po. God bless po. Praise to the God. Pero napakaganda po ng role ni Robin Puna. No? Yun ang role na mahirap tanggapin, bubugbugin ka. Yun ang mga ang role, no? Tapos tawag naman tayo sa mayroong character doon sa ating play na hindi natitinag, na hindi naman nagsasalita, no? Pagsalitain naman natin sila ngayon. Yung mga guards, no? Mga guards. Nahanap ko yung dalawang guard, wala eh. Saan ba sila? Sa sahig na yata. Gusto ko pasalamatan ng Diyos sa buhay ko. Pagkat disgrasya po, kaya po ako nasali. Nawala yung basketball tuloy namin. So, hindi po talaga ako kasama dito kasi nung unang nagpo ng Dreamer meeting sa Wind Church. Nagbabasketball po kami doon. Hindi pa yata naluto yung ulam yung kakainin nyo noong unang meeting nung sa Wind. So, nagbabasketball po kami every Friday. Tapos, nung second na naman na practice, sabi ko susupport kami Ate Ruth, susupport ko kami. Nung silang susupport ka, nagkuhan lang kami, support nga lang kami. Aba ay tinawag na rin niya ako sa unahan. Sabi ko, patay. Sabi ko, wala nang basketball nito. So, ayaw ko po talagang sumali. Pero niloob ng Panginoon na makasama ako dito. Kasi yung schedule ko po sa trabaho, hindi po talaga titingnan mo, hindi talaga po pwede. Kasi bumabiyahe po ako ng long distance. Minsan nasa Turaig po ako, 2,000 km yun, Riyadh, tapos sa Hil, Buraida, mga 1,000 km po yan every week. Ngayon, itong experience ko po nung malapit na, talagang yung heart ko nandun na dun sa practice. Ngayon, may biyahe po ako ng Riyadh. Sabi ko, patay. Sabi ko, may practice kami Friday. Ang ginawa ko po, hindi ko tinulugan. Talagang straight ko talaga papuntang Riyadh. 1,000 km po yun. Kinukuha po namin yun ng 17 hours na takbo. Kinuha ko po lang po siya ng 10 hours. So, para sabi ko, makabalik ako agad, makapag-practice ng Friday. Ang nangyari, mga 100 km to Riyadh, pauwi na po ako dito sa Jeddah. Naku, bumigay yung makina ko. Sabi ko, patay. Namintana na. Sabi pa dun sa atin, Juan, na sa atin kasi pag nasira yung makina, nagsama yung butit hindi nag-sharing kunita, sabi ng mekaniko. Pag sharing kunita, nagsama po yung tubig at langis. So, 15 days po ako doon sa Riyadh. Sabi ko, patay, paano yung practice? Malapit na yung show, 28 na. So, February 20, nandun pa po ako. Basta 3 weeks po yun na hindi ako nakasama sa practice. Pag nagpipray na ako, talagang pinulungan ko na yung mekaniko para mabilis na yung paggawa ng sasakyan ko. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako na makauwi na para
makapag-practice na ako. Sabi ko, hindi ko pa kabisado yung practice yung namin. yung lakad-lakad namin. Saka, iba-iba yung iba-iba yung oo, iba-iba yung ginagawa namin. So, salamat po sa Panginoon sapagkat na nasama po ako dito bagamat hindi talaga yun, hindi po talaga kami kasama dito. At yung huli na po, itong March 14 na show, doon ko na po nakita na talagang sinasabi naman ng Bible, tayong mga Christian, ang kaaway natin ay hindi tao, kundi hukbong espiritual. So battle po talaga. Yung experience ko po nung last na show natin ng March 14 na nakita ko po doon talagang gusto talagang ligligin ng kaaway. Nung first show po, talagang nakita ko si Ate Ruth doon talagang paano siya, talagang lahat tayo siguro naranasan natin na talagang makita natin talaga yung music, makita natin yung music talagang iba yung flow yung music talagang pati sila tinamaan din eh. Sabi ko kay Pastor Pete, sabi ko sa kanya, Pastor, intercede po tayo. Sabi ko ngayon sa kanya. Intercede na po kami nung pagkatapos po ng show natin nung sabi ko kay Pastor Pete, intercede po tayo. Kasi iba na yung pakiramdam ko talagang battle talaga to, battle. So, salamat sa Panginoon sapagkat yung second show na talagang tinulungan na po tayo ng Panginoon doon hanggang sa third show. Talagang ipinakita ng Panginoon na tayo ay victory sa kanyang gawain. Sapagkat sabi ko doon sa iba, ibigay natin yung best natin para sa Panginoon. Para sa Panginoon to, kaya ibigay natin yung best natin para sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako ng buong puso, isip, kaluluwa, lakas sa Panginoon sa paggamit po niya sa akin sa gawain nito at sa kanya lang po ang mataas na papuri at pagsamba. Praise God. Naibon yung kaloobin ni Brad eh. Yan pa. Anyway, naintindihan natin, kaya pala siya ay talagang matinag pag nag-guard dahil 10 hours na nagbabiyahe. So, yung 1 hour na pag ganun lang, kaya mo yung Brad. Dahil 10 hours ka pala nagbabiyahe, papuntang Gelatoria. Okay, let's hear it from the choir. Anyone from the choir? Yun, yung bagong admin ng Dreamers. Si Brother Sam. Brother Sam, come on. Ipakita mo yung ngayon. Bagong admin ng Dreamers po lang sa aming chat room. Sa experience po sa Dreamer, actually, akala ko hindi na ako makakasama kasi late na daw po nag-start yung choir, tapos ayun, nagbakasyon sa Pinas, parang for ilang meetings sa ata, 2 ako naka-attend, tapos sabi ko, pagbalik ko ng Saudi, wala na ako sa notes, sabi ko, hindi na ako makakahabol, ayoko na. Tapos po si Pastor Jeff yung talagang ginamit ng Panginoon para i-follow up, makasama palagi, tapos makahabol sa practice. Yun, kahit actually nung nagpa-practice na sabi ko, bakit andito na yung mga cast? Hindi ko alam yung kanta. Yun, tapos ang Panginoon mo talaga pag kumilos kasi kapag may nagdadasal din sa'yo, tsaka nagpipray ka din, kikilos din ng Panginoon. So yun, nagulat lang ako nung ang dami palang kasali. Natuwa po ako nung may mga dancer po dun sa kabila, may mga actors, tapos doon kami sa isang kwarto nagpa-practice, tinatanong ko yung isa kong kasama, sabi ko bakit, ano na bang nangyayari? Kasi wala talaga akong ideya, galing akong bakasyon eh. Tapos yun, hanggang sa dumating yung point na na pala, ito na yung Dreamer. Yun, sabi ko, ang laki palang gawain doon. Talagang praise God kasi ang laking gawain yung binigay sa atin ng Panginoon, amen po ba? Hindi po siya biro. Kasi sabi ko nga kung sa Pinas ko, parang sa Cuneta Astrodome to pinipresent o sa Aliw Theater, gano'n. Yun, parang napakalaking gawain talaga. Isipin nyo kung nasa Pinas tayo, doon talaga ito gagawin. So praise God po sa experience, napakasaya. Lalo sa chat room. Mga mukha nandun dito eh. Kitang-kita eh. Pagdating... Mga makukulit eh. So yun, nakaka-bless din yung samahan nyo. Nakita kong unity. Talagang nakita ko na
nabuo yung pagkakapatiran talaga. Yung pagsasamahan, tsaka yung pag-ibig. Yung mga pag-ibig daw na nabuo eh. O hindi ako nakikichismis, nababasa ko lang. So, praise God, praise God. Yan. Reflect na reflect. Oh, ngayon, alam niyo na kung bakit caps lock. Bold na bold siya magsalita. Ano? Amen? Merong karakter sa ating play na isang word lang ang sinasabi. Minsan nakakalimutan pa. No? Tawagin natin si What? Kuya Patipar. Sa inyo, mga kapatid, lalong-lalo na natulong. Alam niyo po, mga kapatid, dito sa role na ito, ayaw ko sanang tanggapin. Pero, ano kasi ako ni Ate Rod, ngayon nagreklamo ako kay Pastor. Nung makita yun, kay Pastor Raymond nagreklamo. Pastor, bakit naman ganito ang role ko? Tapos yung asawa ko, laki pa. Sabi ni Pastor, may sekreto yan. Sabi niya sa akin, kaya tanggapin mo na. Alam niyo mga kapatid, nung nasa Pilipinas ako, may pabalik-balik ko ako, yung misis ko, sister wife ko, hindi po makontento sa buhay. Despite na napag-aral ko na po yung mga anak, wala siyang kontento. Sabi niya, mag-resign ka na lang. Wala naman nangyayari sa atin. Ako, napag-aral naman natin ng mga, hindi mag-resign ka na lang, dito ka na lang. Kaya nakulitan ako, magkaharap kami sa so, sabi ko, mag-resign na lang ako. Anong trabaho? Sabi ko, mag-artista na lang. Alam mo yung kape ng misis ko? Alam mo yung kape ng misis ko, may naibuga sa mukha ko yun. Sabi niya, hindi pwede, bumalik ka na lang sa Saudi. Bumalik ako. Tapos nung pagdating ko rito, napili ako. Tingnan mo, nagkatotoo na mag-artista ako. Sabi ko, anong papel mo? Sabi niya sa akin, basahin mo ako yung Joseph ko, anong papel mo ito, Potiphar. Pa, sabi niya, ganda ng papel mo rito na sinasabi ko sa'yo. Diyos ang naglagay sa akin nito, siya ang director ko, siya ang Diyos ko. Mga kapatid, nagpupuli ako sa Panginoon at sinabi nito mga kapatid, sasabihin ko niyo, butter din po yung pagsali ko rito. Sabi ko kay Ate Rod, sabi ko, baka wala akong oras, sister. Kasi inventory namin ngayon, annual inventory, 3 months preparation. Tapos yung ikamo ko, expired pa. Baka ako hindi na ma-renew dahil 68 years na ako, baka hindi na ma-renew, di ko matapos yung ating baka hindi ko matapos yung Joseph sa ang pag-iusap ko sa Panginoon. Lord, extend mo pa po yung ating yung ikama ko kung pwede po. Dahil mayroon na pong balita sa decision, hindi na po i-renew. Kaya kinakabahan, sabi nga sa akin ng supervisor ko, baka hindi nyo renew. Pero kinilim ko po yun sa Lord, nag-fasting ako para matapos lang po ang bidriver dahil committed po ako sa Lord. Alam niyo po mga kapatid, 1 week lang dahil inyo po yung ikama ko. Kaya sa pangalan po ng Jesus, maraming salamat po, nasama po ako dito. Ginamit po ako ng Lord at marami po ako natutuhanan. Sabi ko sa misis ko, artista lang, kaya susunod ng luha na palabas, pagtataas na ako ng talent ko. Maraming salamat po. Okay, kataon na lang po tayo ng malapit na po matapos yung ng mga certificate. So, bilis-bisa po natin. Yung mga lead cast, pumunta na po dito. Yung asawa ni Potiphar, si Mrs. Potiphar. What can you say about your husband? Come on. Sige, sis. Nandito isang Miss Potiphar. Please come forward. Ate Maymay, we're missing time. Pero paano pa ito ha? Pakipot pa ito pero napakahaba na sabihin nito. Kunyari mahihain yan ha. Saan po kayo? Naiyain kasi ako talaga magsalita sa ganito. Hindi ako sanay kaya nag-outfit ako ng ganito. Excited. Pinagandaan eh. Nagpapasalamat po talaga ako sa Lord sa ganitong opportunity na binigay niya sa akin. Talagang sobrang nakaka-bless kasi alam niyo po ba nung di ba wala kang ikam, sa'yo?
At tutusin yung nagpa-practice tayo, wala na po akong ikama nun. Pero talagang God is so good kasi habang pinagpapatuloy mo yung nagsiserve ka sa Kanya, nothing is possible with God. Amen po. Ngayon po, nandiyan na po yung ikama ko, nagpatuloy po ako nagsiserve pa sa Panginoon. At talagang binibigay ko lang po sa Kanya kung ano yung talent na binigay niya sa akin, sa aming dalawang magkapatid, nandiyan po si Benjamin, kapatid ko po yun. Binabalik ko lang namin sa Panginoon. Yun lang po. At saka, encourage ko lang po sa bawat isa na kung ano po yung talent na binigay sa iyo ng Panginoon, gamitin niyo po ito para lamang sa akin ng kaluwalhatian. Yun lang po. Wala ka ng talent. Kasi nagturo lang ibinigay sa akin. Ayun lang po. Salamat po. Glory to God po. Yun lang po. Parang di sumay-may ang salita, no? Napaka-serious. Kaya tawagin po naman natin ang Pharaoh. How about si Brother Donald? Would you like to have some word? Hindi po. Nandiyan pa si Brother Mario? Wala. Ikaw ang Pharaoh, kaya hindi ka na dito. Good evening po. Dapat si Kuya Mario dito eh. Actually po, kailan po ako napasama sa The Dreamer, gawa po ni Kuya Wilson. Dapat po, pauwi po kami ng Pinas ng wife ko. Pero sabi po niya, ituloy mo, at kung ano talagang will ni Lord, then, yun ang mangyayari. Pero nung nakapwesto na po ako sa The Dreamer, nakita ko po yung nagiging papel ko. Para pong maiksi lang siya, pero nung nagpa-practice na po ako palagi, para nung una parang gusto ko mag-back out. Kasi sabi ko parang alit lang yata ng aking ganap, pero nasa huli pa siya. So, kaya sabi ko, parang gusto ko nang mag-back out sa sabi ko kay Kuya Wilson. Pero after that, nung nararamdaman ko na po na nagkakaroon na ng changes dun sa pag-uwi namin ng wife ko, kasi para siyang sa hospital po siya, nagkaroon po ng kasi Southeast Asian, di ba? Tinatanggal na po yung mga Pilipina. Pero malaki po naging contribution ng The Dreamer kasi nung patuloy po ako nagpa-practice, nagkakaroon po ng development sa wife ko na hindi po siya nakasama sa tinanggal at yung tinanggal po sa King Fahad Hospital po sa Alhambra yung mga may edad na. So sabi ko, glory to God, at through The Dreamer ay nagpatuloy po siya sa kanyang pagtatrabaho. At nung nanonood po siya nung March 14, talaga pong that time din po, nandun din po yung si Michael Everett po, yung taga-Australia, na yung po nagbigay ng magagandang comment para po sa ating lahat. At blessed na blessed po siya at tuwag-tuwa po siya dahil na habang nag-i-story po siya sa akin, umiiyak siya. Kasi nung nanonood daw siya, he was blessed and he was really anointed while he was watching the show. So sabi ko, good. At yung wife ko rin umiiyak, sabi niya, glory to God. Kasi through The Dreamer, nandito rin ako sa aking trabaho. Glory to the living God. Bilisin na po natin. Let's call on Benjamin. Dahil mahaba na sinabi mo sa play, nauti na ako sabihin mo yun. Ano ba to? Karamihan po kasi, basta. Ganyan pala yung boses mo talaga. The Jews think that's jokes. Karamihan ko narinig ko, no? Parang hindi ko talaga dapat nasa Dreamer. So sasali na rin ako.
Hindi naman talaga po talaga. Ayaw ko naman po talaga na sumali nung una dahil meron pa nga pong pinapapirmahan na ayaw ko po talaga dahil kasi po dun sa trabaho ko, bagamat hindi ko pa alam yung role ko, alam kong mabigat yung yung play na yun. Kasi musical play yun. Pero sabi ko, sige. Hanggang sa tuloy-tuloy, naging sa Brothers, nabilang Brothers. Hanggang sa napunta sa Benjamin. Hindi ko rin alam na kung bakit ako napa-oo, pero talagang ayaw talaga mag-commit sa play dahil doon nga sa trabaho ko dahil yung position ko ngayon, inaalagaan ko dahil paangat ako ngayon dahil yun, inisip ko rin na baka kasi yung papel ko ngayon hindi pa maayos-ayos. Siguro naisip ko din na nagano ko sa Lord na siguro kailangan kong gawin to assignment na to. Ayun yung kaya lahat nung si Ate Ruth na yung kada sabi niya sa akin na talagang hindi ako hindi ko tinatanggihan talagang oo lang ako ng oo hanggang sa kahit ang sagot ko ay ganun po ba di ba ganun po nagpapasalamat po ako sa lahat po ng ng mga cast po at nakasama ko po kayo at kayo po ang karamihan po kayo ang dahilan kung bakit nalulubat yung cellphone ko. Kaya nagpapasalamat din po kay Ate Ruth dahil sa totoo lang po naman kasi hindi po naman tao talaga akong kagalingan magsalita ng English. Hindi po talaga akong kagalingan pero subalit bagamat natapwat wala pong imposible sa Diyos. Amen po. Siya po yung nagbigay po sa akin ng knowledge. Actually, yung The Dreamer, wala akong talagang dream pero nung napunta sa akin yung Benjamin, halos yung lyrics ay napapanaginipan ko na po at lagi ko binibig pa. Ayun po. Yun na po. Sa Diyos lamang po ang kapurihan. Salamat po sa lahat ng buo na pastor. Salamat po at nabigyan po ako ng pagkakataon na ma-share ko po yung talents ko. Hindi lang po sa inyo at nag-iisa po para sa kanya. Salamat. Okay? Mamaya pag-usapan. Well, magandang gabi po sa inyong lahat. At ako po ay nabibless din dahil nung pong mag-start kami discuss namin ito ni Sister Ruth ay hindi po ako nakaramdam ng tamot. At kung isipin po, marami po nagsasabi na hindi daw po ito posible dahil sa kakulangan ng resources. But then, all things work together for good. Hindi po ba? At alam ko po si Sister Ruth ay isang malaking challenge sa kanya na umpisahan ito. Pero ako po, hindi ako nangangamba na magkakaroon po tayo ng magandang output. At nakakatuwa po yung testimonies ng bawat isa. Naging isang blessings para sa isa. Sa bawat isa, naging isang pamilya po tayo. Kagaya nga po ng sinabi ko doon sa yung akin pong comment, ang The Dreamer po ay isang panaginip na ibinigay na sa atin ng Panginoon. Isang panaginip lamang ito. Kung iisipin, isang pangarap lamang, pero ito po ay ibinigay sa atin ng ating Diyos. At ako po ay nagagalak sapagkat marami po ang na-bless sa marami pong pinagpala. Unang-una kayo pong bawat isa rito sa atin, marami pong pinagpala rito at meron pong malaking turnaround sa kanila pong buhay at yung pong participation niya, partisipasyon bawat isa sa CIJ ay nakikita ko po na lalo pang uunlad sapagkat ito po, ang The Dreamer po ang nag-bind sa bawat isa. Amen? Siya po ang nag-upload po. Kasi po, ang CIJ po ay kumikilos lamang sa mga namumuno. Yung pamunuan lamang ang kumikilos. Pero ngayon po, ang bawat isang miyembro ay kasama na ng CIJ. And God bless you all. Sana po ay sa mga susunod na proyekto ng CIJ, especially po ng special committee, ay narito po kayo. At hindi lamang tayo,
sana yung mga kasama pa natin ay ma-involve para po lalong yumaman, lalong yumabong ang churches in Jeddah. Amen. God bless po. Good evening po sa lahat. Salamat po sa inyong performance kasi po doon kami po sa gate. After and every show, kami pong naghihingi ng mga comments. Ngayon po maririnig niyo po yung mga comments. Halos po 100% wala pong negative comments. At may isa pong nagsabi, uulitin ito, susunod pa kami ulit at magdadala pa ako. Imagine nyo yung inyong acting. It seems to me na talagang seasoned kayo talagang actors. So, pinapasalamatan natin na ang Diyos talaga yung napakabuti sa atin. At now, sabi ko, kung mayroon pang another show, go, go, go! Kaya I salute you, brethren. Give my hand salute to everybody. God bless you all. Amen. Sarap pa sana magpatuloy at marinig ang lahat ng experiences but we're running out of time. So, we're calling in the last, ang ating pong Joseph, si Kuya Alan. That's your room. Yes, ma'am. Sa lahat po ng sumuporta, di ba? As a producer, alam trophy. Sa totoo po nun, sila lahat hindi nila alam. Ako, kinulat agad ako ni Sister Ruth nun. Joseph ka, Nino. Sabi ko, sabi ko, ano yun? Akala ko, ang gagayahin kong Joseph yun. Yakapus ko si Joseph Estrada, hindi pala. Pero sabi ko, kasi hindi talaga ako maarte. Wala naman akong na script ay na play simula nung bata. Sabi ko, paano kaya? Siguro alam ko, kakanta lang po ako. Pero dahil sa CIJ band ko naman sanay na po kami na kumakanta. Pero hindi ko alam, may sayaw pa pala yun. Na wala naman nagturo sa akin ng choreography. Sabi ko, Lord, paano mo sasayaw? Ang tigas ng aking katawan. So, purihin ang Panginoon kasi natutuwa ako dahil nakita ko yung kung paano siya gumawa sa bawat isa sa mga simula dun sa mga kahit na ilang oras sila nakanta kasi 4 shows sila eh. Simula umawan hanggang nakatayo lang silang gano'n, no? Pero nakita mo sa kanila kasi gano'n nila gusto yung paglilingkod sa Panginoon, yung kanilang worship, yung kanilang servisyo. Na kahit simula na nakatayo lang ay kung wala yun, kasi tayo ay one team. No? So, pinupuri ko ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Naging successful yung ating. May mga technicalities pero expect na natin yan kasi umpisa pa lang po ito. No? At saka purihin ng Panginoon dahil yung outcome at saka resulta ng ating pinagpagalan ay maraming kaluluwa ang nadala natin sa Panginoon. So, sa susunod, truck na po yung dadaling ko kasi maliit daw yung school bus panunundo sa inyo. At saka siguro makakuha ng driver. Kunin mo. So, yun lang po para makakain na ho kayo. Alam mo, nagugutom na kayo. No? Purihin ang Panginoon at sa bawat isa, hindi ko rin po alam na aabot sa ganun na magiging Joseph the Dreamer. No? Sabi nga ng tatay ko, anak, artista ka na. So, purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Okay, one thing is for sure na tayo ay parang isang menu, no? Iba-iba tayong ingredients, pero nung pinagsama-sama, ito ay naghain ng isang masarap na putahe. Yun po, ganun po niluto tayo ng Panginoon, ng Diyos, na tayo po ay sinerve at lahat po ay nabusog sa atin. Salamat po. At tawagin po natin ngayon si Sister Ruth at si kapatid na Rex para po sa distribution at si Pastor Emer para sa distribution po ng certificates, CD, and T-shirt. Yan. This is it. Hindi ito graduation. Okay? Ito pa lang ang simula ng Theater Arts Guild. Ngayon, lahat po ng mga cast ay mabibigyan ng mga CDs at saka T-shirt and certificates. Amen. Okay. Doon po sa mga magkakapatid, bali iisang CD lang po. Okay? At
doon po sa mga t-shirts natin, dalawang sizes lang po yan. Large at small. So, thank you pa rin po. Amen po ba? Thank you. Thank you, Lord. Okay. Ngayon, bakit po pala naririnig tayo? Hindi natin kasama yung ibang mga kapatiran. Again po, matagal na rin po natin pinag-pray na magkatipon-tipon tayo since December pa. So this is the perfect time na meron tayong victory party na hinihintay natin na magsasama-sama tayo. Ito pong mga CD ay ating i-cherish at maging instrumento to para mas lalo makita natin ang ating mga acting, mas lalo pa ma-develop sa susunod na mga play. Amen po ba? Again, kasama pa rin po ba kayo sa susunod na play? Amen. Dahil meron pa tayo. Again, ang Joseph the Dreamer ay hindi natatapos. Mag-iikot-ikot pa rin ang mag-iikot-ikot ang mga roles nito. Okay? Hindi po ito mananatili na si ganun lang, si ganito, si ganito. Okay, iikot po yan. At maraming dadagdag sa atin at magkakaroon tayo ng mga groupings. Ganito po talaga sa theater. So expect po natin na magkakaroon tayo ng regular meetings. Amen po. Ngayon tatawagan po namin yung mga sumusunod. Mauuna po ang ang meron po mga CD, bale yung cast, tapos pagdating po doon sa mga praise team, sa isang church po nila, for example, ang praise team po ng JLC, meron po silang isang CD. Amen po ba? Ganon din po sa ibang mga churches. Pero again, yung mga CD natin ay para sa cast. Hindi po. Umpisan po natin. Okay, so may we call on churches from Lorimi. Kaya churches po tayo, po church tayo, di ba? Ang cast from Lorimi, Brother Erwin Divera, Brother Rovi Ramos, Brother Gender Alan Calabon, Sister Cyril Bautista, and Sister Madeline Calabon. Atras pa. Bigyan po namin sila, ha? T-shirt pa lang yan. Mabilis naman po yung ating awarding ng certificates. Wala si Brother Erwin Rivera. Wanted. Thank you very much, brothers and sisters. Let's call Jaybrook Church. Sister Ana Marie Mendoza, Brother Christopher Aswit, Brother Will Dumaping, Brother Rex Dilan Arau, Brother Jeric Banson, Sister Maricel Esterio, and Brother John Paul Saavedra. Sige po. Okay. From Will Church, Brother Alan Dale Rivera, Sister Rowena Rivera, Brother J.R. Leria, Brother Genesis Paras, Brother Ivan Pidea, Brother Frederick Barayuga, Sister May Ann Sanchez, Brother Ray Jane, Sister Ray Jane Hulo, Sister Chelsea Ibon, Sister Micah Grace Macenas, Sister Ira Macenas, Sister Karen Joy Imoria,
Brother Diosdado Pormento and Brother Christian Ramir de la Cruz. Napakarami po sa Win Church. Talagang win na win sila. Okay, may we call on the church from Church JCL WICF, Pastor Elpidio Orpila, Sister Jem Kathleen Pasqua, Sister Rhea Marie Lumibaw, Sister Heather Hope Sayawen, Brother Joshua Pasqua, and Brother Jeremiah Habulete. Okay, please take your seat. You can settle that one after. Hello, mga kapatid. Okay, mamaya po isa-settle ninyo. Okay, maupo muna po kayo. Okay. Okay, from LJPF Church, Brother Briggs Araneta, Brother Juan Carlos CJ Castro, Brother Jose Angelo AJ Castro, and Stephanie Sinte. Thank you, brother and sister. From VICCM Church, Sister Mary Ann Lagoza, Brother Christian Cano, Brother Bernabe Osea, and Brother Mario Sanchez Jr. VICCM Church. Aterea. Thank you. Okay, from JFCM Church. Brian Luwalhati,